Uncle Bongji, 2 years ago, iniwan ako ng ex ko. Ay, masaklap pala ang sinapit nito. Iniwan ka ng ex mo. Masakit. Ouch. Uncle Bongji, nag-move on na ako. Nag-focus sa sarili ko. Yun ang tama. Pag once na magkaroon ng break up, ikaw gibulagan ka, in Tagalog, pag ikaw ay hiniwalayan, magpariban ka. Magpa-pedicure, manicure, PNA, alut. Para makita ka ng ex mo, grabe, manghihinayang yan, nakita kayo, gumaganda. Then suddenly, nag-message siya, miss na kita. Nakarelate ko yung iba, nakarelate kayo. Matagal na ka nagkahiwalay, tapos bigla may magsabi, miss na kita. Uncle Bongji. Ngayon, Uncle Bongji, gusto niya makipagbalikan. Yun na. Pero may bago na akong taong nagpapasaya sa akin. Advice ko lang dito, Jenny, unang-una, huwag kang matataranta dahil lang sa message na miss na kita. Baka na wrong send yun. baka sa panglimang girlfriend yun. Baka naman ang ibig sabihin ng miss na kita ay hindi I want you back, kundi na-miss ko yung taong laging nandyan para sa akin. Diba? So minsan kasi, alam mo Jenny, may mga taong umaalis habang mahal mo pa sila. Tapos kapag nakita nila nakabangon ka na, bigla sila bumabalik. Parang wifi, kapag kailangan mo, nawawala. Nawala signal. So, kapag okay ka na, biglang connected. Huwag kang basta-basta magtiwala dyan. Diba? So, pero Jenny, huwag mong tanongin agad, mahal ko pa ba siya? Kasi mas magandang itanong mo, nagbago na ba talaga siya? Yun. Oo, baka ibang pananakit na naman ang gagawin dyan. Diba? So, dahil lang, alam mo Jenny, dahil ang paghingi ng second chance ay madali. Ang pagbabago ang mahirap patunayan. Kaya kung iniwan ka niya noon, dahil sa mga bagay na siya mismo ang dahilan, tingnan mo muna kung may tunay na repentance at pagbabago. Hindi sapat ang miss na kita. Huwag ka naman magbaskam agad, ha? Oo. Mas mahalaga ang nagbago na ako. Iba yun. At handa akong patunayan. Mga ganun na banat. Pero yung miss na kita, ay nako, kumita na yan. At alam mo, sa biblical, sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang taong kay Kristo ay nagiging bagong nilalang. Ang dating buhay ay lumilipas at may bagong buhay. So, ibig sabihin, Jenny, sa isang tunay na pagbabago, okay? Sa isang tunay na pagbabago, hindi lang salita ang nag-iiba, pati ugali, desisyon at paraan ng pakikitungo. At may isa pa magandang prinsipyo dyan sa Matthew 7 verse 16, Jenny. You will know them by their fruits. Tandaan mo, ha? So sa madaling salita, huwag mong husgahan ang pagbabago ng sinabi niya. Tingnan mo ang bunga ng buhay niya. No? Kung dati siyang sinungaling pero ngayon consistent na sa katotohanan, may bunga.